Congressman Richard Gomez kinasuhan dahil kinampihan si dating President Duterte. Yan ang viral ngayon mga kababayan sa mundo ng social media, kung saan matapos ipagtanggol ni dating mayor at ngayon ay congressman na si Richard Gomez, si former President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, sa hearing sa Kamara ay sunod-sunod agad na mga kaso ang isinampa laban sa dating aktor mga kababayan. Bago tayo magpatuloy, welcome back sa mga solid nating subscribers dito sa News Info PH, at sa mga bago pa lang, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pinutin ang bell button para lagi kang updated sa ating mga videos na ina-upload araw-araw mga kababayan. So tama nga ang narinig niyo kabayan, no? Matapos ngang magpakita ng suporta at pinagtanggol si President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan ni late Congressman Richard Gomez, ay kinasuhan agad ng Administrasyong Marcos. Napakabilis ng aksyon! Di ba mga kababayan? Napakabilis kasuhan ng Administrasyong Marcos si Richard Gomez mga kababayan, matapos ngang ipinagtanggol ang dating presidente sa kanyang war on drugs mga kababayan, no? Pero sa paghagupit ng bagyong Christine mga kababayan ay dumating na yung bagyo, ay hindi pa nagplano itong presidente natin ngayon, no? Grabe mga kababayan. At ayun na nga mga kababayan, no, kinasuhan ng conspiracy for grave coercion at grave threat itong si Congressman Richard Gomez mga kababayan, no? Idinawit kasi si Congressman Richard Gomez ng di umano'y pamimilit na gumawa ng isang peking sworn affidavit kaugnay ng isang pamamaslang na naganap noong 2016 pa mga kababayan, no? So matapos pinagtanggol ni Congressman Richard Gomez, dating President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, ay bigla na lang nisampahan ng kaso ng pamimilit umano ng peking sworn affidavit, no? At kung ang pangyayaring ito ay noong 2016 pa mga kababayan. So panoorin natin itong kasong isinampa laban sa ating congressman. Sinampahan ng reklamong conspiracy for grave coercion at grave threat si late 4th District Congressman Richard Gomez. Ito yung may kaugnayan sa harassment na ginawa ni Gomez kay Darlito Sevilla Nunez. Ayon kay Nunez, nagpatuloy siya kay Barangay Captain Albert Murilla ng Barangay Manlawaan, Tatabango, Leyte para kasuhan si Gomez. Pinipilit umano si Nunez ng may 10 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group na gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ching Veloso na umano'y mastermind sa pamamaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong taon 20. Grabe mga kababayan, no? O sa aking opinion lang mga kababayan, 2016 pa nangyari itong sinampang kaso laban sa ating congressman, no, na si Richard Gomez mga kababayan, at ngayon lang isinampa matapos ngang ipagtanggol ng congressman si dating President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Ito kasing si Congressman Richard Gomez mga kababayan ay nagsasabi lang ng katotohanan, no, na noong Duterte administration ay malaki talaga ang naging impact ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte mga kababayan, kung saan nawala nga o humina nga ang illegal na droga. Ngunit napansin nyo naman ngayon mga kababayan, matapos ngang bumaba sa pwesto itong si President Duterte, ay naglabasan na naman ang mga illegal na droga. At tuloy-tuloy lang, no? At nga mga kababayan, no, nung mga nakaraang buwan ay na-issue nga itong ating president na gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot at nabansagan nga itong bangag na presidente. So ano masasabi niyo dito mga kabayan, at panoorin natin ulit ito? 2016, inalok pa si Nunez ng matitirhan sa Maynila na may 20 oras na security at 5 milyong piso kapalit ng gagawing sworn statement. Pero tumanggi si Nunez na sumunod sa CIDG. Bukod kay Gomez, kasama rin sa asunto sina Tabango Mayor Bernard Jonathan Benjo Ramandaban, gayon din sa isang abogado at 10 kawani ng CIDG. Inihay ng kaso
aresto sa Prosecutor's Office sa Palumpon, Leyte kahapon. Ayon naman sa anak ni Nunez na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Tabango Mayor Benjo Ramandaban nitong buwan ng Agosto at Setyembre taong 2024 na kung saan Grabe mga kababayan, no? 2016 pa daw ito nangyari, pero yung nagsampa ng kaso, kabisadong kabisado. Lahat ng detalye mga kababayan. So, naku po, alam na this mga kababayan. ganito ng 1 milyong piso at 5 milyong piso na paunang bayad para sa gagawing sworn affidavit. So binayaran nga daw umano siya ng 5 milyong piso mga kababayan para lang daw sa affidavit na yung ginawa nila, no? So grabe mga kababayan. Naniniwala ka ba dun sa isinampang kaso dito kay Congressman Richard Gomez mga kababayan, no? So ayun, comment down below lang mga kababayan kung anong masasabi mo dyan sa kasong isinampa kay Congressman Richard Gomez mga kababayan. So napansin mo nga mga kababayan, ginigipit nga talaga ng administrasyon na ito ngayon ang mga Duterte mga kababayan, no? So grabe, hindi natin alam kung anong nangyayari ngayon sa administrasyon. Mas nakatutok pa sa paggipit sa mga Duterte kaysa sa paghanap ng solusyon para sa ikauunlad ng ating bansa mga kababayan. Ito mga kababayan, no, sabay-sabay nating panoorin ang reaksyon ng batikang Duterte vloggers na si Banat Bay mga kababayan kung ano masasabi niya dito sa kasong kinakaharap ngayon ni Congressman Richard Gomez mga kababayan matapos ngang ipagtanggol itong ating congressman na si Richard Gomez. Kontra niya yung script na gustong palabasin ng kanyang mga kasamahang nasa kamera at itong mga tinatawag nating young goons merong planong pabagsakin at talaga nga naman siraan at ipangitan ng papangitin ang imahe ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Ganun ho ang kanilang motibo, kaya naman po kung ano-ano ang kanilang ginagawa dyan sa Tuadcom. Ayun nga mga kababayan, no? So makikita naman talaga natin mga kababayan, no, lahat naman tayo ay gising noong 2016 election, no, or yung panahon ng Duterte administration mga kababayan. Totoo nga naman talaga na malaki, kahit ako mga kababayan, malaki ang naging impact ng war on drugs dahil nalinis nga ni President Duterte at hindi natin maitatanggi na si President Duterte lang naman ang nag-iisang presidente na may maraming nagawa noong kanyang termino mga kababayan, no. Isa na dito yung Manila Bay mga kababayan, no. So nilinis ni President Duterte yan at buong Pilipinas mga kababayan, no. Sobrang dami at kita nyo naman mga kababayan yung mga lalakihang napakagandang tulay ngayon ay proyekto yan ni dating President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. At ang pagtaas ng sweldo, nagpagdoble ng sweldo ng ating uniform personnel, ng mga pulis, ng mga BFP at iba't ibang ahensya ng ating gobyerno mga kababayan. So si President Duterte lang ang may gawa niyan, pero nagtataka nga tayo mga kababayan, no, kung ganito na lang banatan at tuligsayin ng Marcos administration itong mga Duterte, kung gayoy ito si President Duterte lang naman ang presidenteng nagpalibing sa kanilang ama sa libingan ng mga bayani mga kababayan matapos ang ilang dekadang ilang dekada na hindi ito nalibing mga kababayan, no? So President Duterte lang ang tanging gumawa niyan at ngayon ay hindi natin alam kung anong mangyayari. At yun nga, kahit sinong mga kakampi ni President Duterte na magpapakita ng suporta ay babahin agad ng kaso mga kababayan. Na eventually, nabisto ho natin sa pamamagitan ho ng sinabi ni Congressman Pulong Duterte na siyang nagsabing magkano? O may bayad? Alam nyo ba kung magkano ang bayad sa bawat aten ng mga kongresista dyan sa Tuadcom na yan? Grabe. Although binawi niya, sabi niya nagbibiro siya, pero alam naman natin 'di ba, ang joke ay half meant truth yan at inulit niya pa nga po yan bayad?
Yeah? So anong ibig kong sabihin? Ganito lang ako kasimple. Alam naman po natin ang motibo ng Tuwadcom na yan, yung pinagsama-samang komite dyan sa Kamara ay para siraan ang imaheng na idulot ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Yun. Totoo yan mga kababayan. So, alam din naman natin yan mga kababayan. No? So, ikaw naniniwala ka ba dyan mga kababayan? At kung ano yung hangarin ng Kamara na yan, kung bakit at tinutuligsa at ginigipit nila lahat ang mga kakampi or ang mga Duterte supporters. Pero tayong mga kababayan natin na nasa ground, naiintindihan po natin, ito po ay hindi ho nakasira sa ating bayan. Sa katunayan, malaking pagbabago ang nagawa nito sa ating bayan. Especially sa peace and order. Sobrang naging mapayapa noon. Alam naman natin na yan, mga kababayan. Naalala ko nga dati mga kababayan dito sa lugar namin pagka may mga pulis nagtatago talaga yung mga alam nating mga user no at nung nagtawag nga si President Duterte na kailangang sumuko ay napakarami pila-pila ho akala mo may mga ayuda no pila-pila yung mga surrenderies no tingnan niyo naman mga kababayan at nung yun nga bumaba si President Duterte nagbalik ka na naman ng mga tolonges at mga dorogista mga kababayan so ayun, makikita naman natin mga kababayan, kahit kayo na magsabi dyan, ay comment nyo ang experience nyo sa Duterte administration mga kababayan no, nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, kung ano ang pinagkaiba nila ngayon. Ito po ay talagang naging epektibo dahil yung mga drugista sumuko. Totoo. At yung mga drug pusher nahuli at yung iba napatay. 'Di ba ho? At naikulong ho yung mga dapat maikulong. Pero ngayon, tila pinalalabas nitong Tuwadcom, itong ilan nating mga kongresista na masama ang ginawa ni Pangulong Duterte. Nakakapagtaka nga dahil tila kinakampihan pa itong ilang mga self-confessed drug lord. Totoo mga kababayan, no? Yun yung mga napatay na mga drug lords mga kababayan, no? Tila para pang naging protector ang ating gobyerno, no? So, dahil nga di umano'y pinatay yung mga drug lords na pamuno o pasimuno ng mga nangyayari dahil ang mga drug user ay mga biktima lang din naman. At yun nga mga kababayan, nagtataka tayo sa gobyerno dahil tinutulig sa at tila pinapalabas na itong ginawa ni President Duterte ay mali. O, di ba? Ang nangyari ho, mga kababayan, may isa ho tayong kongresista na medyo tumayo. At sinabi niyang, sandali. Hindi maganda yung sinasabi niyo, ha? Maganda ang nangyari doon sa aking lugar dahil dyan sa war on drugs. Yun. Naggumanda, umayos at dumami ang sumuko sa akin. Sa kanya kasi bilang mayor siya nun. Dahil ho dyan sa war on drugs. Dahil nga po doon, nagtrending po siya. Diba? At sigurado ako dahil sa nagtrending siya, meron ho siyang mga naapakan. Sino po yun? Yung nagpaplano, yung gumagawa ng script diyan sa Kamara kung papaano palalabasing masama ang mga Duterte. Sigurado ako na inis yun, naapakan yun. Kita nyo mga kababayan, no? Wala namang mga kasong kinakaharap itong si Congressman Richard Gomez mga kababayan. Pero nung tumindig siya, no? Sa war on drugs ni President Rodrigo Roa Duterte at nagsabi ng totoo na malaki ang improvement at pagbabago nung ginawa ni President Duterte, umayos yung lugar nila, no? Dahil kay President Duterte sa programa niyang War on Drugs ay agad-agad na nasampahan ng kaso. Ang bilis talaga ng administrasyon na to. Grabe mga kababayan, no? Napakabilis umaksyon pagpatungkol sa mga Duterte mga kababayan, no? Pagkakampi ka, kaya naman yung iba dyan mga kababayan, no, napilitan na lang gumawa ng script at bumaliktad kay President Duterte para hindi masampahan ng mga mabibigat na kaso mga kababayan. At ayon pa nga kay Senator Batol de la Rosa, itong masabi na natin yung mga nakaraan, si Rowena Garma mga kababayan, no? Sinabi ni ni Senador Bato na kaya ito nagsasabi ng ganyan dahil siguro ay may naggumigipit at nagdidikta para dito. So napilitan na lang kaya ayun gumawa ng statement na ikakasama at ikasisira kay President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. So yun lang mga kababayan, no. So
anong masasabi mo sa video na ito? I-comment mo lang dyan sa comment section below at huwag mo kalimutan na i-share ito para mabasa ng ating mga kababayan na supporters pa rin ng mga Duterte, mga kababayan.